Lahat naman ng ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong, kaya itong si BBM talagang, hindi ako naniniwalang mabait tong tao. Adik kasi, kaya ganyan ang mga desisyon niya. Opo. Paano iba-iba. Lalo na yung foreign policy, diplomacy natin ngayon. Ano ba ito? Flip-flopping. Ito naman si BBM, parang hindi mo na maintindihan kung tawag ba doon? Ganun ba? Ganun. Kala ko ba kalaban mo ang China doon sa ASEAN? Halos kulang na ng murahin niya. Tapos ngayon, kamayan din pala niya yung head of state. Alam mo, alam mo ito talaga si Bonggit. Ano, alam niyo ako, wala naman akong problema from the start eh. Nung nanalo siya, sabi ko, good luck. Sana naman maging successful ka. Wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin, gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan. May kickback siya ng 25 billion. Attorney, ito nga po, ano pong reaksyon ninyo? Nitong narinig po ninyong balita na 8 individual nga ng nagdaang administrasyon ay pinangalanan ng ICC prosecution na kabila nga doon sa tinatawag na indirect co-conspirator. Pwede ho ba niyong paliwanag yan sa ating mga kababayan? Ano nga po ito? Kaya sila dinadamay dyan na indirect conspirator kasi kailangan mapatunayan ng prosecution doon na yun ay isang planado o naging policy. Hindi lamang siya parang random ba? Yung crime, na sinasabi nilang crime, yun ay isang policy nung administrasyon daw ni former mayor. Mayor ba yata noon si former President Duterte. Kaya ako naman, nagtatanong ako, bakit kasama dyan sina Attorney Vit Aguirre? Hindi pa naman siya, nung mayor hindi naman siya ang Secretary of Justice doon, di ba? Mayor pa lang noon si Duterte. So, ang sabi niya sa akin kanina, dahil daw nag-abogado siya kay Duterte nung mayor, si former president. Alam niyo po kami mga abogado, namimili din kami ng kliyente. Pero may sinumpaan kaming oath na gagawin namin ang makakaya namin para makakamit naman ng hustisya ang aming kliyente at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Kaya pag dinadamay po ang abogado sa mga kaso, parang hindi naman yata tama yan. Maliban na lang kung yun na nga, they're trying to say nga na conspiracy daw. Conspiracy. So, pag idadamay nila yung pati abogado doon, pati yung ibang tao, hindi ko naman kilala yun eh. Opo. Ang sinasabi ko po kasi, sabi nila ng administrasyon na justice system is working. May local naman tayo na batas. Bakit hindi na lang dito yan elitis sila? Bakit hindi dito sila elitis? Bakit kailangan doon pa sa ICC? Pero alam nyo, hindi naman yung kasagutan dyan kasi doon final ng complainant eh. Sinama sila doon eh. Pero ang tanong dyan, isusurrender ba ni BBM administration ito mga ito kagaya ng ginawa niya doon sa kay former president na hinuli ni Torre na walang kung ano-anong legal basis, wala man lang confirmation of a domestic court yung kanyang papel na at wala rin siyang papel na pinakita doon kay former president. Kaya tinatanong nga ni Digong doon eh,
On what basis? On whose authority? Kaya ako talaga, I really oppose that kasi hindi naman tama yun. Kaya sinasabi nila pro Duterte ako. Ay, hindi po. Alam niyo naman na hindi ko binoto si Digong kahit na magkasama kami mag-mayor noon. Iba naman ang aking mga paniwala sa kanila. Pero abogado po ako. Kailangan po rule of law at saka naman sabihin ni Torre na hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Doon na talaga ako nagalit na ako doon. Bakit na wala namang modo ito, wala na. Wala na. You just throw away all the rules of the of conduct of public officers nung ginawa yun ni Torre. Kaya doon po nagsimula yung nung naging vocal na ako sa pag-treatment nila doon sa kay Digong. Ang naman sa mga complainant, kung doon nila pinail yan, syempre ang ICC, mag-i-insist siya ng jurisdiction niya. Kahit na hindi na tayo member doon. Kasi nga, nangyari daw yun nung member pa ng Pilipinas. Granting. Pero hindi kailangan silang i-surrender ng administrasyon BBM kung talagang ayaw niya. Dito nyo nalitisin yan. Dito nyo na sila litisin. Yun po ang opinion ko dyan. Opo. Pero itinuturing ho ba ninyo ito, attorney, bilang isang legal issue o isang political issue? Dinadivert parang ganun po yung dating sa inyo. Lahat naman ng ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, pag-capture, they just really bodily, whisked him to The Hague. That's political. Kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. Tingnan niyo ang Israel. Tingnan niyo yung si Putin. Kasi they are strong countries. They are powerful countries. Ba't kami surrender ng citizen namin sa inyo? Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang hindi ako naniniwalang mabait itong tao. Adik kasi, kaya ganyan ang mga desisyon niya. Opo. Iba-iba. Lalo na yung foreign policy, diplomacy natin ngayon. Ano ba ito? Flip-flopping? Ito naman si BBM, parang hindi mo na maintindihan kung tawag ba doon? Ganun ba? Ganun. Kala ko ba, kalaban mo ang China doon sa ASEAN? Halos kulang na ng murahin niya. Tapos ngayon, kamayan din pala niya yung head of state. Alam mo ito talaga si Bonggit. Alam niyo ako, wala naman akong problema from the start Nung nanalo siya, sabi ko, good luck. Sana naman maging successful ka. Wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan. May kickback siya ng 25 billion. Kaya po ang sinasabi ko, dito nyo nalitisin yan. Pwede naman magsabi si Bongbong na, hindi na. Nakuha nyo na si former President Duterte. Tama na, dito na namin nililitis to. Pwede naman Kaya lang, gusto niya talaga, ubusin niya lahat ng support ni mga Duterte, ubusin niya sa politika at lahat ng mga supporters, ubusin niya para unopposed sila sa 2028. Lalo naman nagagalit ang mga tao. Opo. Kahit siguro kalabaw ang kalaban niya ni Martin Romualdez sa 2028, mananalo pa yung kalabaw ko